Para naman po pag-usapan ang pinakahuling sitwasyon kaugnay sa tensyon sa pinag-aagawang teritoryo sa bansa at ang mga isyu na kinasasangkutan ngayon ng National Task Force to End Local Communists Against Armed Conflict o NTF-ELCAC. Muli natin makakasama sa programa si National Security Advisor Secretary Hermogenes Esperon. Welcome back po, Secretary. Magandang umaga. Good morning, Undersecretary Rocky at sa mga taga-subaybay ng Laging Handa sa buong Pilipinas. Good morning po. Secretary, unahin ko na lang po itong tanong ni Mai Bermudez po ng GMA News. There are many reports of Chinese vessels roaming around Julian Felipe Reef, which is within the Philippines Exclusive Economic Zone. Philippines has repeated its calls for them to move out. What exactly are our forces doing in the area to protect our territory? Sige, magbigay muna ako ng situation para I hope na maski na wala tayong mapa ngayon ay may paliwanag ko yung ating mga posisyon diyan sa West Philippine Sea. Yusek Rocky, alam mo kasi ang ating claim diyan, isa yung tinatawag nating Kalayaan Municipality na ipinoklama noong 1978 ni Presidente Marcos. Lumalagpas yan sa ating 200 nautical miles na tinatawag ngayon na exclusive economic zone na pinalabas naman noong 1982 na ratified natin, which we ratified in 1994 at gumana na yan effective 1994. Diyan sa Kalayaan Municipality ay mayroon tayong siyam na detachments. At mayroon ding 21 na mga isla ang Vietnam. 11 dito ay nasa loob ngayon, 14 dito ngayon ang nasa loob ng ating EEZ. Ang China naman ay may 7 isla na artificial islands. Ang Taiwan ay mayroong isa, yan dati ang Ituaba, na dating pinakamalaki dyan, 42 hectares. Tayo, yung siyam na detachments, ang pinakamalaki dyan ay yung Pag-asa na 37 hectares. Yung 7 isla ng China, ang pinakamalaki dyan ay yung Mischief Reef na dati-dati ay lubog na lugar. Pero ngayon ay pinatayuan na ng isla na 590 hectares. Yusek Rocky, alam mo bang gaano kalaki yun? Kung ikukumpara natin yun sa Bonifacio Global City, ay 2 beses, mahigit na 2 beses. Yung isa pa nilang isla dyan ay yung Subi Reef or yung Zamora Reef na katabi ng Pag-asa. Yun naman ay 560 hectares. 2 beses ng Bonifacio Global City. At yung pangatlo ay 280 hectares yung Fiery Cross doon sa baba ng Subi Reef at sa labas din ito ng ating EEZ pero nasa loob pa rin ng ating Kalayaan Municipality. Yan 3 malalaking isla ngayon na yan, artificial, na ating protesta hanggang ngayon ay may kanya-kanyang runway, sariling runway na 3 kilometers each at marami ng fortifications dyan. Yan ang sitwasyon dyan sa ating Kalayaan Municipality at ang ating EEZ. Ang pangatlo nating claim ay ang arbitral ruling na ipinalabas noong July 2016 na siya namang nagbibigay ng status sa ating mga detachments na ang ating detachments daw ay mayroong territory na 12 nautical miles territorial sea. Kaya sa halip na buong Kalayaan Island Group, atin ang mga tubig dyan ay hindi na ngayon. 12 nautical miles na lang ang sakop ng ating siyam na detachments. Ganon din sa Vietnam kung tatanggapin nila yung arbitral ruling.
Ganon din sana sa China na 12 nautical miles lang at saka sa Taiwan. Ngunit ang China ay hindi niya tinatanggap yung arbitral ruling na nag-invalidate ng kanilang 9-dash line na sumasakop o umaangkin sa buong South China Sea. At yun naman ang hindi nila tinatanggap hanggang ngayon. Kaya yan, mayroon sa lugar na yan, sa South China Sea at sa ating West Philippine Sea at sa ating Kalayaan Municipality ay mayroon talagang dispute yan. Kaya nandyan ang pwersa ng Vietnam, ng China, ng Taiwan, mayroon pang 5 isla din dyan ang Malaysia, at tayo naman ay siyam na detachment. So, yun ang ating sitwasyon dyan. I hope na pipick up natin kung ano talaga yung sitwasyon dyan. Hindi talaga libre-libre yan na pwede tayong pumasok anytime na wala tayong magiging kakontra. So, anong ginagawa natin? Ang ating mga pwersa dyan ay nandun sa siyam na detachment natin. At pinagpapatrolya natin dyan, ang Navy at saka Air Force. Ngunit ang karamihan sa pwersa natin ngayon dyan ay ang Bureau of Fisheries at ang Philippine Coast Guard. Upang lahat ng yan ay upang protektahan ang ating territory at upang i-enforce ang fisheries laws ng ating bayan. Yun lang. Yusek, Taki, maraming salamat. Opo. Secretary, may tanong pa rin si Mai Bermudez ng GMA News. Ano po, some senator says Chinese fishermen have been stealing fish in West Philippine Sea intended for Philippine fishermen. Ano daw po naman ang masasabi nyo dito? Hello? Hello? Secretary? Hello? Opo, Secretary. Yes. Opo, narinig niyo po yung tanong, Secretary? Pakiulit, Opo. please. Apo, ulitin ko lang po. Tanong pa rin po ni Mai Bermudez ng GMA News. Sabi po niya, some senators says Chinese fishermen have been stealing fish dito po sa West Philippine Sea. Intended po daw dapat para sa ating mga fishermen. Ano daw po ang reaction nyo? Ganun talaga nangyayari dyan. Kaya nga tayo nagde-deploy ng ating Bureau of Fisheries vessels at saka Philippine Coast Guard upang ipatupad sa ating loob ng exclusive economic zone ang fisheries laws. Dahil sa international laws, bawal talaga yung illegal, unreported, and unregulated fishing. Kaya lang, yung sinasabi ko sa inyo na yung EEZ na yan, yung ating exclusive economic zone, ay contested yan ng China at ng Vietnam at ng Malaysia. Mabuti pa sa Vietnam, mayroon tayong fisheries law, fisheries agreement. Kaya, anong nangyayari dyan? Yung fishing boats ng China, ay may mga nangingisda talaga dyan. At ang nakita nga natin, mayroon silang 200 o mahigit na paikot-ikot dyan sa South China Sea. Kasama na ang ating Kalayaan Municipality at ang ating exclusive economic zone na dapat ay 200 nautical miles magmula sa ating baselines o yung ating shorelines. Kaya nga lang, sa loob ng EEZ na yan, ay meron naman silang istruktura. Tulad ng Mischief Reef na sinasabi ko, yung Mischief Reef na 500 na, yan ang pinakamalaki nila ngayon. Dati-dati ay shelter lang yan ng mga fishermen, sabi nila. Pero noong 2013 hanggang 2016 ay ginawa ng China yung 7 isla nila. Talagang pinakamaganda. Ang pinakamalit ngayon dyan ay 10 hectares. Pero maliit na yan. Pero ang fortification ay napakalaki. Napakarami. Kaya nandyan ang kanilang mga fishing boats o kuminsan ay yan naman ay Chinese Maritime Militia na umiikot dyan para i-enforce din ng China ang kanyang territorial claim. Kaya yun ang sinasabi ng ating Pangulo na
kung babawiin natin yan, kasi lahat ng yan nangyari noong 2013 at saka 2016. Yung Baho de Masinloc o yung Panatag or Scarborough, yung lugar naman na yon sa tapat ng Zambales, ay nawala natin. Kinuha ng China noong 2012. Noong 2012. At siya nga pala, masabi ko rin na yung sinasabi ni Justice Carpio na nawala natin ang Sandy Cay, hindi totoo yon. Yun ay parte ng Pag-asa Island na kung saan ay meron tayong detachment ng civilian at military, at yung Pag-asa Island na kung saan ay may airport tayo ay merong Sandy Cay na 4, at yun ay binabantayan natin. Ni minsan, magmula noong 2016, ay wala tayong nawawalang isla na kinuha ng China. Mali si Justice Carpio. Fake news yung sinasabi niya. False news. Noong panahon nila, may nawala yung Scarborough at saka yung Mischief nawala na dahil yun ay dapat nasa loob ng ating exclusive economic zone. Yan ang sitwasyon dyan, Rocky. Opo. Secretary, sa iba naman po, nakipag-usap na daw po sa inyo si Senator Panfilo Lacson, kaugnay naman sa designation ni General Parlade bilang NTF-ELCAC spokesperson. At mas hinihintay niya po daw yung tugon ninyo kaysa umasa pa sa co-warrant to case para sibakin daw po sa pwesto si Lieutenant General Parlade. Ano na po ang naging desisyon niyo tungkol daw po dito? Totoo yun na meron kaming exchange ng text messages ni Senator Lacson dahil alam mo naman, mga supporters natin yan sa National Task Force ELCAC sa pagbibigay ng Barangay Development Program. Kasama din natin yan sa anti-terrorism law dahil siya ang primary author, siya ang principal author. At siya ang committee chair ng National Defense and Security. Kaya nag-uusap kami niyan. Patungkol dito kay General Parlade, meron nga silang panukala at sinensure na nga nila si General Parlade. Ngayon, pinapatanggal nila na spokesperson. Meron kaming usapan niyan ni Senator Lacson na titignan ko. Ngunit dahil laging nalalathala at parang mayroon silang demand sa akin na na-publish pa nga sa media na tignan ko daw yung constitutional provision. Tinitignan ko nga yun. At mayroon akong sagot sa kanila. Kaya nga lang, hindi ko sasabihin dito dahil mayroon akong ginagawang sulat. Dapat kahapon o sana matatapos yon, pero may mga bagong developments. Kaya dadalhin ko yung sulat ko na yon sa Senate President. Kasi si Senate President, napaka-supportive niyan sa programs ng national security. Dadalhin ko din yon kay Senator Bato dahil hindi siya pumipirma sa pag-call ng resignation or pag-alis kay General Parlade. May mga kakausapin din akong mga senator sa sulat tungkol dyan, tungkol sa subject na yan. So, may mga ginagawa kami. Hindi naman tayo, maski na sila ay part ng legislative branch at tayo naman ay nasa executive branch, hindi ibig sabihin nun ay hindi tayo pwede mag-usap. Lalo pa nga, dapat na nag-uusap kami. Kaya, yun nga lang, hindi ko masasabi ngayon dahil meron pa kaming mga pinag-uusapan sa panig ng ating National Task Force ELCAC at ang ating legal officers. Hayaan nyo na lang na ipagpatuloy ko ang aking pakikipag-ugnayan sa mga senador, sa ating mga kagalang-galang ng mga senador. Mga kaibigan natin ang mga nandyan, except for a few dyan, ikinoconsider tayong hindi kaibigan, hindi masyadong kaibigan. Kaibigan ko pa rin sila.
Secretary, may patanong lang si Laila Salaveria ng Philippine Daily Inquirer. Itong unang bahagi ng tanong niya ay nasagot niyo na para po daw sa result ng review kay Lieutenant Parlade. Ganon din po yung kay Yusek Lorena Badoy. Pero ang follow-up po niya ay if the review is not yet over, how long will it take and which issues would he still need to look into? Ay pabayaan nyo kami. Wala naman kaming deadline na ibinigay sa sarili namin. Ang deadline namin, ang objective namin yan ay kung paano mabigyan ng karampatang tugon yung sentiments ng Senado at sasabihin din namin yung aming tugon dahil parang nadadamay yung pondo ng National Task Force LCAP daw. Actually, yung sinasabi nilang pondo ng NTF LCAP ay wala naman yon. Ang pondong pinag-uusapan dito ay yung Barangay Development Program na 20 million per barangay. Bakit 20 million? Dahil 12 million yung farm to market road, 3 million ang classrooms, school buildings, 2 million ang water works and sanitation, 1.5 million ang health station, 1.5 million ang rural electrification or yung solar, 7,000 lang. 7,000 lang, mayroon ng kuryente yung bahay. Isang saksakan, mayroon ng electric, pwede ng electric fan o pwede na mag-charge ng cellphone at 3 ilaw. Instant, halos. Tapos, yung iba niyan, so 20 million na yan, pero pwede pang dagdagan yan ng mga livelihood dahil hindi naman mauubos lahat yun sa electrification. May livelihood. At yung mga ibang ahensya naman, kung mayroon silang mga available na projects tulad ng TUPAD o DOLE or ang DTI, ang Cooperative Development Agency, ay papasok ang mga yan. Yun ang ating Barangay Development Program na gustong ipa-defund ng Senado, ng ibang senador, at mga ibang congressman. At karamihan sa mga congressman na ayaw niyan ay yung mga may simpatiya sa New People's Army. Kasi yung 822 barangays na lalagyan natin ng Barangay Development Program ay dating mga guerrilla base ng NPA. Guerrilla base. Matagal na walang development dyan. Kaya lalagyan natin ng development dahil na-clear natin yan magmula 2016 hanggang 2019. Pinaghirapan yan ng Armed Forces, ng PNP at saka local government and national agencies na i-clear para mawala yung impluensya ng NPA. Ngayon, lalagyan natin ng development. Bakit tinututulan ito ng mga Makabayan Bloc? At ngayon ay sumama na rin ang ibang mga kaibigan natin na senador na pumirma naman ng budget na ito. Kaya gusto namin magpaliwanag sa ating mga supporters, kaibigan, mga senador at sa iba pang mga congressman kung ano itong Barangay Development Program. Wala kaming additional na budget para sa National Task Force LCAP na nakaprogram sa amin. Ang budget ng bawat ahensyang nandyan ay kung ano na yung budget nila na regular. Kaya National Task Force ito. Ang ginagawa ng National Task Force LCAP ay pagsamasamahin yung mga programa ng lahat ng gobyerno upang maawat o matigil na itong local communist armed conflict. So, it is a convergence program for a whole of government and whole of nation approach to the insurgency na hindi natin masyadong ginagawa noon. Ang lumalaban lang sa NPA, Armed Forces at saka Philippine National Police at ang ating mga ibang security agencies. Ang insurgency naman, hindi lang naman armed component. Mayroong political, mayroong economic, may social component dyan. Na ang makakatugon
ay ang mga iba't ibang ahensya at ang ating private sector. So, yan ang sagot ko. I hope na nasasagot ko si Laila ng PBI o at ang ating mga kasama pang iba sa media. Meron pa rin po siyang tanong na panghuli sa inyo, Secretary. Kasi daw po yung NTF-ELCAC has been accused of indiscriminately red tagging individuals and groups. What is he or the council doing about this? Well, sa usaping red tagging, gusto ko lang impormahan kayo na si Jose Maria Sison ay mayroong recording at alam na alam natin yon. Alam din ng media yan. Sinabi niya kung sino yung mga kasama sa kanilang Democratic Revolution. Democratic Revolution ang tawag nila, pero yan ay walang iba kundi ang armed struggle to overthrow the government. Sinabi niya kung sino yung mga democratic organizations. Alliance of Concerned Teachers, LFS, Kabataan, KMU, Pambansang Katipunan ng Magsasaka, at iba-iba pa. Nasa video yan. Ilang beses naming pinapakita yan. Ito ang huli ngayon, Yusek Rocky, Laila. Noong April 24, itong taon na to, ay lumabas si Joma Sison upang bumati sa mga kaalyado nila sa National Democratic Front. Dahil ang tinatawag nating Communist Terrorist Group ay binubuo ng CPP, NPA at National Democratic Front, sinabi niya kung sino yung mga kaalyadong organisasyon. At hindi yung mga open or legal or fronts ang sinabi niya, kundi yung mga kaalyado nilang underground organization. Sana may sabihin nyo kung sino ang mayroong Viber or WhatsApp dyan at hindi kasi tayo naka-Zoom or wala akong screen na pag-sharean sa inyo. Pero pwede kong ipadala yung talumpati ni Jose Maria Sison noong April 24, 2021, anniversary ng National Democratic Front, kung saan sinabi niya yung allied organizations nila. Number 1, Communist Party of the Philippines. Number 2, New People's Army. Number 3, Pambansang Katipunan ng Magsasaka. Meron ding Kaguma, yung kapisanan ng Gurong Makabayan. Meron din Makibaka, yung malayang kilusan ng bagong kababaihan, parang ganon. Yun yung kasama ng Gabriela. Meron ding Kaguma para sa mga Gurong Makabayan, kapisanan ng mga Gurong Makabayan. Mga underground organization lahat yan. 18 of them, including the KM or Kabataang Makabayan na siya namang humahawak o nagdidikta doon sa ibang membro ng Anak Bayan, LFS at Kabataan. Bakit ko sinasabing ibang membro? Dahil hindi naman lahat ng membro ng LFS ay CPP or NPA. Mayroon diyang grupo, mayroon mga party cells dyan sa loob na gumagalaw dyan para magbigay ng direksyon upang suportahan ang National Democratic Revolution or ang armed struggle. So yun, ang red tagging. Sino nagre-red tag sa kanila? Ang red tagging ay nanggagaling din sa kanila, kay Joma Sison, at saka sila din mismo, yung karapatang halimbawa. Pag may enkwentro, ang unang dumadating doon sa lugar ay yung karapatan upang magbigay ng tulong sa mga nadakip o magbigay ng piyansa. Tulad niyan, yung Rural Missionaries of the Philippines. Sila pala ang nagpupundo doon sa NPA schools sa Mindanao. Kaya ngayon, frozen na yung account nila. So, sa pamamagitan ng kanilang aksyon, nahuhuli sila. We are not red tagging them. We are just informing the public about their relations with the CPP, NPA, NDF.
Hindi, ang red tagging na term ay galing yan sa CPP, NPA, NDF. Nasasabihin nila, wag nyo kaming i-red tag. Parang depensa kaagad nila. Hindi naman namin sila rin-red tag. Sinasabi lang namin sa public ngayon. At ngayon lang talagang masinsinang ginagawa ito. Kaya sila galit kay Gerald Parlade o sa amin sa NTF-ELCAT. Dahil ngayon lang na ibubunyag yung kanilang relations with the CPP, NPA, NTF. Na sila din naman ang nagsasabi kung ano yung kanilang relasyon doon. Magmi-meeting yung International League of People's Struggles na binuo ni Joma Sison. Ang huling meeting nila sa Hong Kong noong 2020, sino ang mga pumunta doon? Sino nag-attend? Eh di Bayan, Alliance of Concerned Teachers, Kabataan, LFS, sila nandun eh. Hindi naman mawawala sa pansin namin ito. Kaya sila mismo ang nagre-red tag, sila na nga nagsasabi. At ang talagang pinakamatindi ngayon na pag-red tag ay yung ginawa ni Joma Sison. Sinabi na niya kung sino yung kanilang mga allied organizations na underground. Opo. Okay. Opo. Secretary, kami po ay nagpapasalamat sa inyong papaunlak sa aming programa. National Security Advisor Hermogenes Esperon. Secretary, stay safe po. Yun na lang, Secretary. Rafi. Yun na lang, Hermo, Apo. para mas maiksi.